Tinanong ng babaeng mapula ang buhok sa kanyang asawa kung kaya siya nakadalo sa almusal ngayon. At ang sagot ng asawang lalaki na ito talaga ang nangyari. Si Kevin, na may ngiti sa kanyang mukha, ay nagsabi na maaaring masyadong maaga, ngunit oras na para turuan siya ng magic ng kanilang pamilya. Iniulat niya na si Ryan ay maaaring maging isang mago magnanakaw na nagbabasa at nagnanakaw ng anumang mahika. Ang isang lalaking nakasuot ng itim na damit ay may hawak na tungkod sa kanyang kamay, at sa likod niya ay isang mahiwagang pentagon. Sinabi ng ama na ito ay pinapayagan lamang sa mga kabilang sa pamilya Ludwig dahil ito ay magic na magagamit lamang sa kanilang pamilya. Ang isang lalaking nakasuot ng maitim na damit ay nasusunog ang mga mata. Sinabi ni Kevin na hindi siya sigurado kung gaano niya kahusay magturo sa kanyang anak. WHO. Ang pulang buhok ay nagtanong kung ito ay talagang mahirap, at ang ama ay sumagot na ito ay. Sinabi ng asawang babae na ito ay isang hindi pangkaraniwang gawain at tinanong ang kanyang asawa kung paano niya makayanan. Ang ama, na may nasisiyahang ekspresyon sa kanyang mukha, ay nagsabi na siya ay may ideya. Sa ilalim ng asol na kalangitan, isang nakasisilaw na larangan ng mga tulap ang umaabot patungo sa abot tanaw. Tulad lang ito, isang third ng mga lupain ay kabilang sa pamilya Ludwig. May hilhingan sa gitna ng bukid ng mga sampagita. Ang pangunahing karakter ay namamalagi sa damo. Ang pangunahing tauhan ay may hawak na isang usbong ng damo sa kanyang bibig. Tumingin siya sa langit at sinabi na ang panahon ay, syempre, kamangha-manghang. Ang pangunahing tauhan ay nakaupo at sinabi na kung gusto mong umunlad, kailangan mong magtakda ng mga daluyan at pangmatagalang layunin, lalo na kung ito ang landas sa katotohanan. Sabi niya, para maging 7-star magician, marami kang kailangang gawin, at kahit gaano ka pa kabata, walang oras na sayangin. Ang pangunahing tauhan ay naglalagay ng isang sheet ng papel sa lupa at sinabi na kailangan muna nating tawagan ang gabay. Lumilitaw si Sari sa likod ng pangunahing tauhan at tinanong siya kung ano ang kanyang ginagawa. Sinasabi ng pangunahing karakter na ito ay nakakainis, at ang kanyang kapatid na babae ay tumitingin sa lalaki na may hindi pagkakaunawaan sa kanyang mukha. Bumantong hininga ang pangunahing tauhan at sinabing tatawag siya ng magic guide. Ang aking kapatid na babae ay nagtatanong kung ano ang isang gabay. Nag-aalok din ang pangunahing tauhan na gumawa ng gabay para sa kanya, pagkatapos ay nagulat ang mga kapatid na babae. Itinaas ni Sari ang kanyang mga kamao sa hangin na may masayang ekspresyon sa kanyang mukha. Umikot siya sa kanyang akses sa tuwa. Ang pangunahing karakter, na nakapikit, ay naisip na tila gusto niya ito, ngunit para sa isang 6 na taong gulang na bata, ang kanyang pananalita ay medyo alanganin, at pagkatapos ay tinanong niya kung may mali. Ang pangunahing karakter ay nagsusulat ng isang bagay sa isang piraso ng papel at sinabi na ang hugis ng magic circle ay isang polygon, at ang mga rune para sa inscription ay Ju, U, at G. Tumingin siya sa kanyang kapatid na babae at sinabi sa kanya na ito ay isang high-level magic na naglalaman ng 4 na magkakaibang elemento, kaya isang 4-star mage lang ang makakahawak nito, at ngayon ay 10 mage na lang sa bansang ito ang makakagamit nito. Hinawakan ng pangunahing tauhan ang isang pirasong papel gamit ang lapis, at nagmumula rito ang asol na enerhiyang kumaluskos. Ang isang malaking stream ng asol na enerhiya ay nagmumula sa mesa. Umaagos ang dugo mula sa dibdib ng pangunahing tauhan habang nakatingin sa kanya ang kanyang kapatid na may pag-aalala sa mukha. Tumutulo ang patak ng pawis sa mukha ng pangunahing tauhan. Tinatanong niya kung sobra pa ba iyon para sa 4-star magic. Naisip niyang mabuti na guide spell iyon dahil kung battle magic iyon ay namatay na siya. Bumubuhos ang dugo mula sa mata ng pangunahing tauhan. Nawawala ang enerhiya, at sinabi ng bida na ang kanyang katawan ay basura.
Pinunasan ng pangunahing tauhan ang kanyang mukha gamit ang panyo at saka sinabihan si Rodion na pumunta rito. Nagtataka ang kapatid na nakatingin sa isang bagay. Isang asol na paro-paro ang lumitaw sa kanilang harapan. Dama po ang butterfly sa kamay ni Seri. Ang butterfly na ito sa kamay ng kapatid na babae ay sinusuri ang mga kakayahan ng gumagamit at tinutukoy ang potensyal na mahiwagang kapangyarihan. Ang pinuno, na may panyo sa kanyang bibig, ay nagsabi sa kanyang kapatid na babae na ito ang tungkulin ni Radian. Sasabihin niya sa kanya kung ano ang dapat pag-aralan at isabuhay. Itinuro niya ang kanyang daliri sa butterfly at sinabi na ang Juron at ang Gade Spell ay nakikipag-usap sa pangunahing mahiwagang kapangyarihan, at iniulat ng Euron ang paggamit ng magic. Ang pangunahing karakter ay tumawid sa kanyang mga braso na may ngiti sa kanyang mukha at sinabi na, sa isang salita, ang pinakamahusay na ron para sa pag-aaral ay nakolekta dito. Idinagdag niya na maaaring mukhang simple ito, ngunit ito ay 4-star magic. Tinitingnan ni Sari ang paro-paro na may ngiti sa kanyang mukha, at tinanong siya ng pangunahing tauhan kung gusto niya ito. Lumingon ang kapatid na babae sa pangunahing tauhan at sumagot ng oo. Umalis ang kapatid na babae, at sinabihan siya ng pangunahing tauhan na pumunta at mag-aral. Ang pangunahing karakter ay pagsuray na may sakit na mukha. Hinawakan niya ang kanyang ulo at sinabi na kailangan niyang ibalik ang kanyang mahiwagang kapangyarihan, kaya ipapatawag niya ang pangalawang rod iyan mamaya. Physical Condition Assessment Magic Power 3024. Inisip ng pangunahing karakter na ito ay mas mababa sa antas ng isang baguhang mago at pagkatapos ay hiniling na ipakita ang pagkalkula ng endurance magic. Ang magic calculation value ay 77, at ang stamina ay 64. Ang pangunahing tauhan, na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha, ay naisip na malayo pa ang mararating. Ayon sa impormasyon mula sa gabay, isang pedigree ng magic ang natuklasan at tinasa bilang madaling turuan, mapang-uyam, at mausisa. Pinagmasdan ng pangunahing tauhan ang impormasyong ito at naisip na ito ang magic ng pamilya Ludwig. Itinaas ng pangunahing tauhan ang kanyang baba at sinabing ang katawan na ito ay hindi kumpletong basura. Noong naglalakbay ang bida kasama si Lista, isang batang salamangkero ang lumapit sa kanya. Isang lalaking nakasuot ng brown na kapote at isang cylinder na sombrero ay nagsabi ng isang bagay sa isang grupo ng mga bayani. Nais niyang ipakita ang kanyang sarili bilang ang pinakamahusay na mago sa lahat ng mga mago sa imperyo. Ang mago ay naglabas ng bowl ang apoy mula sa kanyang mga kamay. Gusto niyang sumali sa grupo sa halip na ang pangunahing tauhan. Ang bida ay lumalaban sa bowl ang apoy gamit ang isang berdeng magic circle. Walang espesyal sa mga kasanayang ito. Ang bida ay inilagay ang kanyang kamay pasulong, at isang malaking sinag ng gininto ang kahel na enerhiya ang sumugod patungo sa mago. Ang pangunahing karakter ay tumitingin sa mago sa sombrero na may walang malasakit na ekspresyon sa kanyang mukha. Nakita niya ang taunang salamangkero at iniisip na, oo, walang espesyal sa kanyang mga kasanayan. Lumilitaw ang isang maliwanag na gininto ang glow sa mata ng mago na nakasuot ng sombrero. Ang kanyang mga mata ay hindi nagbigay ng kapayapaan sa pangunahing tauhan. Nakatingin siya sa mga mata ng magician na nagtataka. Ang salamangkero sa sombrero ay inilalagay ang kanyang kamay pasulong, at isang malaking orange gold beam ang sumugod patungo sa kalaban. Ang pangunahing karakter ay nagtatanggol sa kanyang sarili gamit ang asol na enerhiya. Naisip niya na sa mga matang ito, nakita niya ang lahat ng magic na ginamit ng bida. Ang natitirang mga bida ay nanunood ng sitwasyon na may pagtataka sa kanilang mga mukha. Ang pangunahing karakter, na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha, ay inilalagay ang kanyang mga tauhan sa harap at lumikha ng dalawang asol na magic circle.
Ang salamangkero sa sombrero ay naglalagay ng kanyang mga tauhan sa harap at lumikha ng isang magic triangle. Isang patak ng pawis ang dumadaloy sa pisngi ng bida. Akala niya ay kontra-atake lamang ang kanyang kalaban. Nagsagupaan ang asol at orange na enerhiya. Ang pangunahing karakter, na may maalalahanin na hitsura, ay nagsabi na naiintindihan na niya ngayon na ito ang kapangyarihan ng magic ng bloodline ng pamilyang Luik. Bell CDS. Iniulat ng bida na sa pamamagitan lamang ng pagmamasid sa daloy ng mahika, matutukoy niya kung anong magic ang ginagamit ng kaaway, at kung pantay ang kanilang mga kasanayan sa mahika, kung gayon ang mas mahusay na gumamit nito ay magkakaroon ng kalamangan. Na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha, ay binanggit si Bell Curious, ang maalamat na mata, na, sa buong mahiwagang kasaysayan ng imperyo, ay binuksan ng 3 tao lamang. Idinagdag niya na kung si Bell Cedies ay may kakayahang makilala ang mahika ng isang kalaban, kung gayon si Bell Curious ay may kakayahan na nakawin ito. Ang pangunahing karakter at ang cylindrical na sombrero ay tumutuon ng enerhiya sa kanilang mga kanang kamay. Ang mata na ito ang dahilan kung bakit ang pamilya Ludwig ay kilala bilang mga mage thieves. Ang pulang enerhiya ay nagmumula sa pulang mata. Ang pangunahing karakter, na may maalalahanin na hitsura, ay nagsasabi na ngayon ang layunin ng pagkabata ay nakamit. Naisip niya na kung walang mahiwagang kapangyarihan at pagtitiis, hindi siya magiging isang mahusay na salamangkero. Naaalala niya ang kanyang nakaraang buhay na tinitingnan ng iba pang grupo, tawag ni Kevin sa bida, na nakatayo malapit sa mga bookshelf. Tinanong niya ang kanyang anak kung interesado ba siya sa bloodline ng magic ng kanilang pamilya. Nagtaka ang bida kung pinagmamasdan siya ni tatay. Ipinikit ng ama ang kanyang mga mata at sinabing, "Siyempre, masyadong maaga." At pagkatapos ay tinanong ang kanyang anak kung gusto niyang subukang matuto. Naisip ng pangunahing tauhan na hindi masama na pag-aralan ang teorya ng maaga at pagkatapos ay tumugon ng positibo sa panukala ng kanyang ama. Sinabi ni Kevin sa kanyang anak na simula ngayon, si Alan na ang magiging mentor niya, pero habang nasa academy lang siya. Dagdag pa niya, sa pagbabalik niya, personal niyang tuturuan ang bida. Tinanong ng pangunahing tauhan kung sino si Alin. Ipinikit ng ama ang kanyang mga mata at sinabi na siya ay isang kahanga-hangang tao. Nagtuturo siya sa Dalaytan, may napakagandang mahiwagang talento, at higit sa lahat, siya si Tita Alan, na mas mahal ang kanyang pamangkin kaysa sino man sa mundo. May mukhang may suot na sapatos. Sinabi ng ama sa pangunahing tauhan na nakilala nila siya noong siya ay 6 na taong gulang. Ang pangunahing tauhan ay gumagawa ng nagulat na ekspresyon sa kanyang mukha. Lumitaw ang isang batang babae na may mahabang itim na buhok at pulang mata, pati na rin ang isang benda sa kanyang braso. Lumapit ang langgam sa pangunahing tauhan. Tinitigan niya ito ng mabuti at sumisigaw na nakakatawa lang ito. Pinag-cross niya ang kanyang mga braso at, na may hindi nasisiyahang ekspresyon sa kanyang mukha, nagtanong kung ang makikinang na propesor na si Elin Ludwig ay dapat pumunta ng personal para lang turuan ang hindi nasisiyahang bata na ito, si Ellen Ludwig. Inilagay ng batang babae ang kanyang kamay sa ulo ng pangunahing tauhan, at siya ay natakot. May galit na ekspresyon sa mukha niya. Siya ay sumisigaw at tinanong ang pangunahing tauhan kung handa na ba siya. Siya ay sumisigaw at nagtanong sa pangunahing tauhan kung kilala niya kung sino siya. Sinabi ng pangunahing tauhan sa dalaga na siya ay tiyahin ni Alan. Ang batang babae ay lumayo mula sa kalaban at inilipat ang kanyang kamay sa gilid, at pagkatapos, sa isang nakataas na tono, sinabi na mula ngayon, ang pangunahing karakter ay dapat tumawag sa kanya bilang Propesor Ilan Ludwig, isang mahusay na henyo. Idinagdag niya na hindi niya kayang panindigan ang mga taong mabagal na hindi nakakaintindi sa unang pagkakataon. Tumingin siya sa bida at sinabihan itong huwag na huwag magtanong pagkatapos niyang turuan siya ng isang beses,
At pagkatapos ay tatanungin siya kung naiintindihan niya. Kaya nagsimula ang pagsasanay ng pangunahing tauhan sa magic ng bloodline ng pamilyang Ludwig. Hindi naka-record ang bloodline magic para hindi ito nakawin ng ibang magicians. Ang tao ay dapat makipagkita sa mago ng pamilya at direktang matanggap ang kaalaman sa kanilang isipan. Ipinikit ni Alan ang kanyang mga mata, itinuro ang kanyang hintuturo sa kanyang noo, at pagkatapos ay sinabi na siya ay magpapakita, kaya kailangan mong tumingin ng mabuti. Isang patak ng pawis ang dumadaloy sa pisngi ng bida. Binuksan ni Ante ang kanyang mga mata. Pulang enerhiya ang nagmumula sa mga mata ng dalaga. Salamat po sa panonood.